para po sa kaalaman ng lahat. Sangkot sa korupsyon, biktima ng korupsyon, nasa gobyerno, pribadong sektor, especially ang masang Pilipino, mamamayang Pilipino. Kayong mga estudyante, magsasaka, manggagawa, marginalized sector o civil society o religious organization. Ano man po ang ating kinakaaniban, lahat tayo ay Pilipino. At ako bilang Pilipino, ipipaliwanag ko lang po ito, papaliwanag natin dahil ito po ang masamang epekto ng korupsyon. Yung paggamit ng hindi tama sa pera ng mamamayang Pilipino. Una, economic sabotage ito. Kaya may project tayo, may mga proyekto na kung ano-ano, infrastruktura at pag-aayos na mga drainage at kung ano pa ay para maingganyo natin ang ating bansa na mapalago ang ekonomiya. Makumbisi natin ang mga kapitalistang foreign and local maglagak ng puhunan para gaganda ang ating bansa. Magkakaroon ng trabaho, magkakapera ang Pilipino, magkakapera ang gobyerno at development. Yun po'y mawawala. Yun ang epekto ng economic sabotage, ng pagsabotahe sa mga proyektong dapat magde-develop. Sunod, ang malaking epekto nito sa pera. Pag ang pera ng bayan ay hindi ginamit ng tama, lalong maghihirap ang Pilipino. Lalong delikado ang buhay ng bawat Pilipino sa tuwing darating ang kalamidad. Ang ating bansa, kung ikukumpara natin sa highway, parang EDSA ito o Commonwealth Avenue sa Metro Manila. Malaking kalye, daanan ng typhoon sa ASEAN region. Sa mga bansa sa ASEAN, tayo ang highway, daanan ng typhoon. Ano ang nangyayari? 20 typhoon, 20 bagyo, average natin taon-taon. Iba pa dyan yung habagat, iba pa yung thunderstorm na pagka umulan, baha kaagad, buhay ari-arian ang nakataya dyan. Marami ng buhay, marami ng ari-arian, na wash out ng mga bahay, sasakyan, appliances, at mga sakahan. Ganong kalaki ang epekto ng kalamidad. Ngayon, kung naglaan ng bilyon o trilyon para ayusin ang flood control program, daanan ng tubig baha, maayos para hindi bahain ang residential, commercial at saka-sakahan. Pero ang ginawa ng mga korap, nagsamantala, ghost project, bayad pero walang proyekto, o kaya substandard, bayad pero tinipid ang mga materyales dahil pinarte nila yung pera, na umaabot na lang ng 35 to 30% ang natitira after kanilang parti-partihin yung malaking bahagi ng pera sa bawat project sa ating bansa. At ito po ay nangyari hindi lang sa Metro Manila, hindi lang sa Mindoro, hindi lang sa Pampanga at Bulacan. Nangyayari ito all over the Philippines. Nang dekada na, paulit-ulit. Pero walang nakulong, walang naparusahan ng hamang buhay na mga proponent ng project, contractor, the government official at iba pa. Yan po yung masamang epekto. Economic sabotage at yung buhay ay nakataya. At kapag ka po walang development, naghihirap ang bansa, naghihirap ang Pilipino dahil epekto ng korupsyon, yan po ay threat or banta sa national security ng bansa. Pag nagugutom ang mga Pilipino o ang tao kumakapit sa patalim, nagiging problema ito ng pulis sa umpisa. Pag nag-organize na sindikato dahil nagugutom, gusto nila easy money, nagiging malaking problema, nagiging banta na sa seguridad ng bansa. Yan ang national security concern natin. Di ba? Yan po yung epekto. Kaya sana naman matigil na ito. Kaya ako hindi ako nagsasawang paulit-ulit kong ipanawagan, parusang bitay, death penalty ang tanging solusyon dito. Kahit tayo mag-eleksyon every 3 years, papalit-palit lang, yang angkan ng mga politiko. Congressman, magiging senador, pagkagaling sa Senado, magiging congressman, papunta ng governor, mayor, papalit-palit lang yan. Kung merong 5-6 na membro ng pamilya, lahat nakapwesto dahil sa eleksyon. Kung ano ang ginagitngan or nagis ng buhay ng mga anak, marangyang buhay dahil
korap at politisan ng kailang mga magulang, iyon ang ipamamana, yun ang gagawin ng mga anak. Pasalin-salin lang. Dahil walang nakukulong, walang napaparusahan. Kasi nga, wala tayong parusang bitay. Sa ibang mga bansa, Japan, at dito ho sa Korea, at saka maging dito sa China, hindi pwede ang ganyan. Lalo na sa Singapore, bitay talaga. At doon pa sa ibang mga laking bansa, sa North and Central America. Sa atin, tayo mga Pilipino, masyado kayong naaawa sa mga masasamang tao, pero hindi kayo naaawa sa mga maliliit na Pilipinong pinang-aabusuhan, ninanakawan ng pera. Ang paggamit ng pera ng gobyerno ay higit pa sa sa robbery or pagloob sa bahay o pag-hold up sa bangko. Sobra po yan dahil ang kinabukasan, tulad ng sinabi ko, economic sabotage, okay, yung korupsyon, masamang epekto sa development, nawawala ang mga negosyante, pag nagutom ang tao, ay nagiging kapit sa patalim, nagiging threat sa national security. Na lang sa education. Pag kinurap nyo ang mga textbook, school building, classroom, ay ano quality ng education ng mga kabataan? Ganun po eh. Kung yung tulay na namamagitan sa dalawang isla, gagawin mo yung tulay, ninakaw mo yung pera, sub-standard yung tulay, ilang taon lang, gigiba na, o kaya bumigay ng wala sa lugar, ang biktima, taong bayan. Ganun pong kasama. So, madalit sabi, hindi ko kayo hinikayat na magalit sa ating gobyerno. Ang gusto ko lang kung sabihin ay kung ano at i-report sa inyo ang masamang epekto ng korupsyon na matagal nang nangyayari sa ating bansang hindi maipatigil. Sa umpisa, maingay ang investigasyon, sa umpisa, maingay ang kung ano-anong mga pinag-uusapan, pero sa bandang huli, nakakalimutan, nawawala, hanggang sa nakalimutan na. Sana itong isyong ito na pinaputok, pinasabog ni Pangulong Marcos na merong korupsyon at na-discover ang lahat dahil sa isumbong sa Pangulo, sana po magkaroon ng closure ito. At makaisip at gawin ni Pangulong Marcos at ng ating mga politiko ang solusyong ibalik at magkaroon tayo ng death penalty. Pag hindi po nangyari yan, walang mangyayari sa ating bayan. Magpapalit ng presidente sa 2028, magpapaliin din mga politikong ito, sila rin, ala pong mangyayari. Mananatili silang proponent ng project. Mananatili ang 25 to 30% na commission, baka sumubra pa pagdating ng araw. Pero kung merong katatakutang batas at ipakikita sa publiko na merong binibitay dahil korap, maniwala kayo, may matatakot, mababawasan hanggang sa tuluyang mawala ang pang-aabuso sa pera ng mga nasa gobyerno, pribadong sektor na naghahawak temporary, pansamantalang pinahahawak ng kapangyarihan at pera ng taong bayan.